Ay, grabe. It's been years na kagad since no last interview. Parang kailan lang nung ginawa natin yun ah. Ang pangalan ko ay Christian Carl F. Macay. Christian Carl F. Macay. Christian Carl F. Macay. Christian Carl F. Macay. Ang date ngayon ay December 5, 2021. December 12, 2022. Ay December 12, 2023. Ang date ngayon ay December 12, 2024. Ako ay 20 years old. Ako ay 21 years old. 22 years old. Ako 23 years old na po. Tanda ko na. Diyos mio. I'm okay. I mean, I'm doing well talaga, to be honest. Like, sa papaano ay nakakaon sa buhay. At may mga problema din. Pero, hindi naman yung sobrang, kala mo yung parang ikakamatay ko naman. Ganun. So, yeah. I'm doing fine. Yes, I'm doing great. Like yung buhay ko ngayon, like ang dami kong ginagawa. And I've been doing a lot of things then. And I'm really happy for it. Ganun. Ako ay may 2,748,554 subscribers. Meron ako may 3.29 million subscribers. Ako ay meron 3.67 million subscribers. Ako ngayon ay merong 4,063,960 na subscribers. Yeah, same pa rin yung mga nakasubscribe sa akin yung na-mention ko nung dati. Sila pa rin naman hanggang ngayon. Well, pretty sure may mga nadagdag pero syempre hindi naman nakapublic yung mga ibang nakasubscribe. So, I'm good with it. Okay lang sa akin yan. Lagi ako napapansin din sa lugar. Nare-recognize ako ng marami. Like, a lot. Napapansin ako lagi. Napapansin naman din ako lagi. Karamihan sa mga kabataan. Then kapag nawalapit ako sa mga school, ganun. Mga teenager, ganun. And yeah, napapansin pa rin naman ako. Pero hindi na yun lagi. And to be honest, it's surprisingly na okay din siya sa akin. Kasi finally, I can do my own thing sa outside world without getting interrupted. Or hindi ko nang sasabing nakaka-interrupt yung mga malapit sa akin. Ganun. Pero kasi alam mo yung sometimes gusto ko lang din yung time sa sarili ko na makapag-ikot-ikot, makapag-gala-gala kasama yung family, yung girlfriend ko, or sino man sa buhay ko. And just enjoy our time. Ganun. And when it comes to kapag na-recognize, madalas na lumalapit na sa akin ngayon is yung mga magulang. Alam mo yung every time na lalapit sa sasabihin sa akin, "Uy, pa-picture ako sa'yo kasi pinapanood ka ng anak ko, ipainggitin ko lang." Bigla siyang gaganon. Like, alam mo yung, akala ko magkapatid yung magkaaway. Bakit ngayon, pati magulang sumasabi na. Pero, it's a great time din naman. And I'm really happy pa rin na na-meet ko sila. And yeah, I'll continue pa rin na i-meet kayo. If ever man na you get the chance na makita ako, lapitan nyo na ako, excuse lang kayo, then, amin na kung sakaling ano mang gusto nyo sabihin, ganun. Didefine ko sarili ko in 3 words. I'm super pathetic. You're doing great. Be yourself lagi. You're getting stronger. Oo, tama yung word. Pero in short, ang gusto ko talaga ipaiwatig na day by day, lumalakas ako and I'm doing my best na makasurvive and to do things sa buhay ko. Para kasi sa pace na ako ng buhay ko na I want to do more sa buhay ko rather than just doing the same thing over and over again. I think kasi hanggang ngayon hindi pa ganun ka-confident pa rin katulad ng parang last year. Yes! Kahit pa paano, I am more confident this year than last year. Yeah, I can say at my end na I got more confident than last year. In a sense na siguro like I'm still building it up pero alam mo yung may mga nagagawa akong mga bagay na hindi ko na-expect na magagawa ko na. Ganun. Camera ko na Sony A7C. Laptop ko na ROG. Yung kotse ko. This one, yung iPhone ko. To be frank hindi ko expected na mapunta ako ng iPhone pero sinubukan kasi yung ecosystem nila and so far I'm really happy with it and wala naman ang problema sa phone ngayon dahil madalas nga ito na ginagamit ko pag nag-vlog ako or some sort, yun. And yeah, marami pa akong mga binili pero kasi outside kasi yun sa personal kumbaga something sa ginagawa ko yun ganun. So, yeah, so masabi ko itong iPhone na to kasi ang tagal ko siya pinag-isipan nung nag-trip kami sa Japan. So, yeah.
I feel pressured on things like kasi dahil dun sa mga parang sa expectation and parang gusto ko kasi siyang ma-maintain na nandun lang. Sakto lang. Go with the flow lang ako ngayon and pinapractice ko na yung sarili ko na parang hindi maunahan ng emosyon. Do I feel pressured? Kind of. Kumbaga, may pressure. Pero hindi na siya kasimigat ng noon. Kasi ngayon, I'm just like, doing na lang kung ano yung sa tingin ko is makabuti para sa akin. Ganun. Sa ngayon, oo. Pero hindi dahil sa YouTube or anything. But I feel pressured kasi meron akong wino-work on or may ginagawa ako na hindi ko pa sure kung paano siya tatakbo or paano maging kalagayan niya. But I'm trying my best to de-escalate it. Pero I'll see na lang kung ano magagawa ko. But hindi naman siya pressure na sobrang apekto siya ng todo sa akin. But there's, kumbaga, siguro masabi kong more on fear ang dating niya. Kasi nag-iingat ako eh. Chicken. Pork chop na parang nakasabre. Kalimutan yung pangalan eh. Basta parang ganun. Meron kasi kaming kinakain ng girlfriend ko, which is, isa siyang restaurant at gusto ko yung buffalo wings nila doon. Yung restaurant pa rin na kinakainan namin ng girlfriend ko dito sa lugar namin. And yeah, yun pa rin lagi yung inaano ko, kinikrave ko from time to time. Namin, more likely. Itong Nesty from Lemon Ice. Yung Sito na Pla. Mountain Dew. Hindi pa rin nagsasawa yung dila ko sa Mountain Dew. Up until now, Mountain Dew pa rin yung inaano kong drinks. As in, I don't know why, pero yun pa rin yung hanap ng dila ko talaga. Battle Realms. PC Building Simulator 2. Counter-Strike 2. Wild Rift. Yan. Meron akong tatlong iniisip pero sa akin kasi recently, ang nilalaro namin ng girlfriend ko ay dalawa. Pero papili ako ng isa doon, Wild Rift. Yan. League of Legends, Wild Rift. Yan. Meron. Niregret ko na hindi ko masyadong pinapakinggan at inaalalay sarili ko. So far, wala naman akong regrets ngayon. Yeah. May isa akong regret. Akin na lang yun kasi masyadong personal yun eh. Wala naman akong regret ngayon. Kasi walang pumapasok sa isip ko eh. So probably masabi kong wala pa naman ngayon or wala naman. I hope na wala akong regret na mangyari or walang mangyari regret sa akin soon. Ayoko magkaroon ng regret ulit. Magising ka sa katotohanan. You're doing great. Habaan mo yung pasensya mo. Lumabas-labas ka and do more than what you are doing right now. Yun yung sabi ko sa last year. Kasi nung time kasi na ginagawa ko yun, yung 2023 na yun, or ginagawa natin siya. Focus ako mainly inside sa kwarto ko lang and sa and I forgetting na lumabas-labas at mag-explore, gumawa ng mga something outside sa career to the point na it became kinda exhausting na. Yan. So, yeah. Lumabas-labas ka question, touch some grass, hawak ka ng grass din. And yeah, yun ang sabi ko sa kanya. Binigyan ako ng whole set ng PC ng Asus. Yung na-invite ako sa first meet and greet namin nung dahil sa Rumble Royale. Yung pumunta ako sa cafe sa Persona 5. I'm just glad lang na nakakausap ako ng mga iba pang mga katao, gano'n. Na-meet ko sila. Mga content creators sa Pilipinas, ha. Yung naka-reach ako ng 4 million subscribers recently. And I'm really happy for it. And sobrang saya ko rin nung time na yun. And I'm always grateful pa rin sa mga audience ko na kahit paunti-unti na rin nagkakaroon ng mga sariling buhay mga audience sa atin or yung mga nanonood sa akin. I'm so grateful pa rin dahil naging parte pa rin ako ng buhay nila. Family ko. Mental health ko. Yun yung pinaka-importante sa akin. Well-being ko. Like, gusto kong mag-improve. Gusto kong makita pa yung full potential ng sarili ko. Like, I'm building it right now. And I think I'm one step closer pero hindi ko rin siya masabi dahil ayoko rin maging overconfident sa part na yan dahil I'm pretty sure there's a lot of obstacle pa rin akong dadaanan along the way. And yeah, what's important sa akin ngayon ay yung well-being ko. Multiple stream ng income. Papansin ko sa nangyayari sa buhay ko ngayon is I only have one stream ng income. And pag nawala kasi yung nag-iisang stream ng income mo, mahirap makahanap ng iba. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nag-i-invest ako para maging multiple or maging marami yung pasok ng income sa akin. Para mangyayari ay invest na ako ng invest ibang bagay. And yeah, I think para ma-secure ko rin din yung sarili ko financially in the future. Ganun. Knowledge. I gain a lot of realization tsaka ang dami kong natutunan na bagay sa buhay. Hindi kasi education ang basehan sa mundo eh. Yung knowledge mo. This will sound bad,
sa ibang tao. Pero pera. Masabi ko yung constant learning ko. Kumbaga, that's what makes me powerful right now na point na I always learn sa mga bagay-bagay. At hindi ako tumitigil na hindi matuto. Like, talagang lagi akong nag-research, lagi akong, kapag mayroong bagong knowledge sa akin, lagi ko siyang iniintindi. Once kasing mata ko lang yung gumana at hindi gumana to, ang hirap. Like, you will have regrets in a sense na sana pala inintindi ko to nung time na nakita ko to. Parang ngayon, I can make better decisions. Ganun. Yes, I think I'm a good person. I don't know kung napaka-bold siguro ng statement na yun, pero so far kasi yun ang pansin ko, okay naman para sa akin. Siguro, masabi kong oo. Siguro ako, I'm between oo sa hindi. Kasi, subjective kasi yung pagiging good person eh. Like, you cannot say na gumagawa ako ng tama, good person na ako. And kasi, at the same time, may nagagawa rin naman ng mali. Kumbaga, maging mabuti ka. Yun yung sinasabi ko lagi eh. Kasi iba yung mabait sa mabuti. Baka mabuti, gagawin mo yung tama habang nag-isip ng tama, habang yung mabait naman ay ginagawa lang yung tama. Ganun. Lagi yung tumatawa kahit paano. Hindi na pinipilit ko, but I chose na tumawa lagi. Diyan madalas ako tumawa na. Kumbaga, like, pag may mga kalokohan kaming ginagawa, may tawanan din kami mga kakaibigan, tsaka yung kasama girlfriend ko and family. Nagkatawa na rin ako, and I'm happy na gano'n kasi at last, nandun na ako sa stage na nakakatawa na ulit ako with the people na I love sa buhay ko. What makes you smile? Girlfriend ko, kaibigan ko pag yung paglaro, family ko, at yung mga laro. Yan, ganun. What makes me smile? Marami. Pero I cannot say kung ano, pero maraming nagpapangiti sa akin ngayon. Who's your most dangerous enemy? Anxiety. Utak ko! Paano? Kasi alam mo yung marang gustong isang gawin na bagay at may mga gustong gawin, pero nauunahan ako ng utak ko na, uy, teka lang, baka ganito ganyan, baka ganyan yan. Pero pakiramdam ko, gusto ko siyang gawin. Like, until now, channel ko pa rin kalaban ko. Pero, hindi na siya parang alam yung kinakalaban ko talagang talagang nagbabakbakan kami. Hindi na ganun. Kumbaga, in a sense of, madalas magtalo, in the end of the day, merong isang dapat gawin, and bahala na kung anong nangyari. Parang ganun yung dating sa akin ngayon. What was the most important thing I've done so far? Masasabi ko na ginagawa kong stable yung lahat ng bagay. Kung bakit kung stable siya hanggang sa dumating yung araw na yung oras na kailangan ko siyang i-upgrade into next level. What was the most important thing I've done so far sa I'm doing something now, which is I'm doing my first business. Like, kauna-unahang business sa buhay ko. And that's the most important thing right now sa akin dahil it will be my second career sa buhay. Ang makapagpatayo ng sarili kong business. And makikita niyo yun soon. I'll upload a video susunod kapag once na okay na. And hoping na mapanood siya sa vlogging channel ko. Somewhat, ganun. Like, may times na parang hindi rin naman, gano'n. So, sabihin natin na I'm stable. To be strong and not, gano'n. Do you think you're strong? Nasabi ko na oo. Yeah, I'm strong. Kumbaga, hindi naman lagi, but I'm strong enough para i-deal yung mga bagay. So, yeah, I'm good. Do I love myself? Yes, I actually love myself right now. To be honest nga, I'm glad nga na nakasurvive tong katawan na to. And yeah, pinatreasure ko yung katawan na to dahil like, ito yung ako. Ganun. Ito, akin to. Kayamanan ko to. Kaya kailangan ko alagaan. Ganun. Do you love yourself? Of course. I do love myself. And yeah, I really do love myself until now. Like, wala akong reason para hindi mahalin yung sarili ko dahil in the end of the day, I cannot be someone else. Kung sino ako, yun ako. At sino pa dapat magmahal sa'yo kundi sarili mo. Kasi kapag hindi mo kayang mahalin sarili mo, paano ka magmamahal ng iba? Diba? When was the last time I cried? Yung nagsuot ako ng contact lens ulit. When was the last time I cried? Couple of months ago. Nakarinig ako ng mga salita at saka salita. But, okay naman ako ngayon. Ako, last time I cried is around, it's around August or some sort. Ano yun, tawag dito? Ako ay, nagkaroon kami ng family matter. And medyo mabigat siya. Kaya, parang hindi siya hagulgol na iyak, kundi napaluha ako, tsaka masama ang loob ko nun. But yeah, ngayon okay naman na.
Favorite movie sa ngayon? Bihira kasi ako manood ng movie eh. Favorite movie, wala akong maisip sa ngayon. So, I'll pass on that muna. Mag-iisip ako, yung pinanood namin ng girlfriend ko na Inside Out 2. Ang ganda ng portraying nila when it comes to anxiety. And marami pong iba talagang relate kami dalawa ng girlfriend ko. Maganda execution nila as in. Siguro I'm just looking forward na gawin yung mga bagay na gusto ko at saka yung mga bala ko sa buhay. Bago matulog, iniisip ko muna kung naayos ko na ba yung mga gamit, na-prepare ko na yung for tomorrow, ganun. Alam mo, I always do hypothetically ng mga bagay. At the same time, lagi akong nag-iisip ko ano yung mga susunod kong mga gagawin na, okay, so the next couple of days, ganito yung gagawin ko. Like, I'm preparing for tomorrow and for the future na hindi ko na dapat ang ginagawa ko is nagpapahinga na at the same time ay may tayo nanonood pa rin ako ng mga palabas sa gabi. Ito na po na medyo napupuyat ako ng konti. But, yung palabas na, mga anime, inshi, may ganun. Para pa mga iba. So yeah, mga yun, ganun. Napapaunahan ako ng isipan ko regarding sa mga bagay, lalo na anxiety ko. Kung meron akong chance, no, bago ko yung isang bagay sa buhay ko ngayon, kung isipin ko ngayon kung ngayon, meron talaga akong gustong ayusin na mga desisyon. Sana nakapag-decision pa ako ng mga sa mga ibang bagay ng mga ano, pero hindi naman siya sobrang bigat. Kumbaga, it has its own reason kung bakit gano'n nangyari, but may mga iba doon na parang gusto kong baguhin. And kung meron akong gustong baguhin, like, gusto kong baguhin yung ginagawa ko rin sa YouTube in a sense of parang gusto kong mag-explore pero medyo mahirap lang kasi I'm so busy right now sa mga ibang bagay to the point na hindi ko na siya nagagawa or hindi ko siya magawa. Pero siguro next year magawa ko siya. Nalagpasan ko yun. One of the most challenging part ng buhay ko, which is yun nga, nung nagpasok ako ng adulting, which is yung 20 years old last year. Sana ako proud sa narating ko sa buhay. I am proud right now sa ginagawa kong business. Like, it is my pride. Nilagay ko talaga yung pride ko sa business na yun. And I'm looking forward na tumakbo yun at mag-gain ng resulta. Even though, kahit ups and down yun, walang problema sa akin. Kasi it's part of the journey. At saka part of the experience. Ganun. My number one question to God. Sa tingin mo, Lord, hindi pa ba huli para sa akin na ma-redeem ko ulit yung sarili ko? What is my number one question to God? Am I doing well? Are you still there? Like, are you still watching pa? If yes, then I'm grateful na ganun. And I hope na nandiyan ka pa rin and you're still listening and still seeing what I'm doing. Ganun. Kasi nag-ano ko sa kanya couple of years ago. Sinabi ko sa kanya na, Lord, ako nang bahala rito. Ako gagalaw. Gabay ka lang dyan. Ako nang bahala dito. Kasi di ba sabi mo nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Sige, I'll do that. Gagawin ko yun dati magawa dito. Gabayan mo lang ako. Ako nang bahala dito. Yun yung last call ko sa kanya. Ayoko kasi sa lahat sa kanya lang eh. Hindi kasi dapat ganun eh. Kumbaga, ayoko yung idea na naaalala ko lang siya kapag meron akong kailangan. Ayoko nang ganun. Somewhat yes. Kahit pa paano masaya ako. Yeah. Yes po. I'm happy? Yeah. I'm happy. I'm great. I'm doing fine. Like, talagang masaya ako sa kalagayan ko ngayon. And I hope na ganun din in the future. Yeah, so, I think we're done. Yeah? Okay na? Okay. Isa tayo. Whew, next year ulit. Balik na lang ulit ako next year ulit. Yeah. Thank you po.